Kabanata 5661. Isang biro. Si Harvey York ay ngumiti ng isang ngiti na parabang ang mismong dyablo. Bakit hindi ako magbiro rin? Lumuhod. Ang isipan ni Gary Duncan ay sumabog bago nagpakita ng mapait na ngiti. Pasensya na po, Sir York. Tulungan mo ako rito. Ako ang Cronan Temples. Hindi mo kailangang lumuhod. Ngunit, kailangan mong managot sa iyong mga ginawa. Managot. Paano siya gaanong kumpiyansa? Halos lahat ay mahihimatay na. Mayroon ba talagang malaking katayuan ang taong ito? Bakit niya kakausapin si Gary ng ganyan kung wala naman? Binanggit pa niya ang pangalan ng Cronan Temple. Sir York. 3, 2. Agad na lumuhod si Gary bago pa matapos ang pagbibilang ni Harvey. Hindi na niya kinaya ang presyon. Lahat ay natigilan matapos makita ang tanawin. Hindi nila mapigil ang sampalan ng kanilang mga sarili para matiyak na hindi sila nananaginip. Si Gary ay ang mataas at makapangyarihang head coach ng Oakland's University. Isa siya sa nangungunang 10 talento sa labas. Ang pride ng Cronan Temple. At gayunpaman, ang isang taong tulad niya ay lumuhod kay Harvey. Masyado bang mahina si Gary? O may gamit si Harvey laban sa kanya? Ligtas na sabihin na lahat ay naestatwa matapos makita ang tanawin sa harap nila. Halika, lumapit ka, tiyaking ituwid mo ang iyong likod, sabi ni Harvey bago pa man bumalik sa kanilang mga ulirat ang iba. Kumibot ang mga mata ni Gary bago dahan-daw ang samandal kay Harvey. Sampal. Sinampal ni Harvey si Gary nang walang pag-aatubili. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero ayaw mo pa ring magbago. Magaling ka pa rin na samantalahin ang mga tao, ano? Patuloy na umiiling si Gary. Hindi ko gagawin. Sampal. Sinampal ulit ni Harvey ang kanyang palad. Akala mo ba hari ka na dahil medyo may kakayahan ka? Guro ka rin, pero hindi ka natuto. Head coach ang tawag mo sa sarili mo. Kinagat ni Gary ang kanyang mga ngipin. Hindi ko na uulitin. Sampal. Sinampal ulit si Gary sa mukha. Sinasabi ko sa iyo ito sa huling pagkakataon. Tiyaking matuto kang maging isang maayos na tao sa pagkakataong ito. Kung hindi, ako mismo ang magtatapos sa iyo. Naiintindihan mo ba ako? Nagsimulang magmakaawa si Gary matapos mapagtanto na naibalik niya ang kanyang buhay. Naiintindihan ko. Hindi na ito mauulit. Ipinapangako ko. May tumutulo ng dugo sa noo ni Gary dahil sa lakas ng paghampas niya sa lupa. Taos-puso siyang nagsisi sa pagkakataong ito. Natigilan ang karamihan. Ang makapangyarihang head coach ng Oakland's University ay nagdusa ng ganito kasama. Walang maniniwala sa mga salitang iyon maliban na lang kung nakasaksi sila nito ng kanilang mga sariling mata. Malinaw na nakita kung sino ang mas malakas sa dalawa. Matapos sipain si Gary sa lupa, agad siyang natamba palabas ng lugar kasama ang iba. Hindi na siya nang ahas pang magingay sa buong proseso. Nagkatinginan ang mga taong dinala ni Roger bago nagsipagtakbuhan. Nanginginig si Ernie Surrey nang lapitan niya si Harvey na may pilit na ngiti. Ituloy mo na ang iyong negosyo, Sir York. Aalis na ako ngayon. Tama, bibisitahin ko ang bawat isa sa mga taong ito ngayong gabi. Walang sino man ang magkakalat ng balita tungkol dito. Sa loob lamang ng 1 minuto, wala nang natitirang sumusuporta sa kanya. Ang mga mamahaling sasakyan ay agad na umalis. Sina Roger Cobb, Theo Fairman, at Laurel Bree na lang ang naiwan. Ang tatlo ay mukhang miserable. Lumuhod si Ernie Surrey. Ganoon din ang ginawa ni Gary Duncan. Wala sila sa katulad ni Harvey York, lalo na sila. Kahit wala ang malalaking identity ni Harvey. Madali lang niyang masampal silang lahat hanggang sa mapasuko sila. Tama. Walang pakialam na pinunasan ni Harvey ang kanyang kamay gamit ang tisyo habang nagpapakita ng bahagyang ngiti. Paano niyo ba gusto matapos ito? Dapat ba kitang tulungan kayong tatlo? O gagawin niyo na lang ito sa inyong sarili? Kalmado at mahinahon na nagsalita si Harvey habang nakangiti ng bahagya. Ngunit ang tatlo ay agad na nanginig nang makita ang kanyang mukha. Tumakbo ang malamig na kilabot sa kanilang mga gulugod sa sandaling iyon. Isang bihirang Ferrari 488 ang lumabas mula sa gilid ng unibersidad.
Biglang huminto ang sasakyan nang makarating ito sa likuran ni Harvey at ng iba pa. Bumukas ang pinto bago lumabas ang isang babaeng nakasalamin, na nakasuot ng itim na Givenchy skirt, at mahabang Balenciaga stockings. Saglit siyang natigilan bago ibinaba ang kanyang salamin. Walang pakialam na tumingin si Harvey bago nakita ang babaeng nakatingin sa kanya, si Billie Higgs. Ang liit pala ng mundo. Siyempre, nakilala rin ng mga tao ni na Roger ang magandang babae. Mukhang miserable sina Roger at Theo pero nagpakatatag pa rin sila nang makita si Billie. Masama ang tingin ni Laurel kay Billie dahil sa inggit. Sa pangkalahatan, parang teenager siya kumpara kay Billie kahit na maganda rin siya. Halos hindi nagbago ang ekspresyon ni Harvey nang makita si Billie. Tapos na ang klase para sa araw na ito, Harvey. Bakit ka nandito imbes na mag-aral sa bahay? Walang pakialam na lumapit si Billie kay Harvey na may kakaibang tingin. Ngumiti si Harvey. Wala naman. Kinakausap ko lang ang tatlong kaklase ko. Tumingin si Billie sa iba bago kumunat ang noo. Sinamantala ka ba nila? Matapos ang nangyari sa outskirts Gangnam, hindi na sila nagkausap. Pero sa isip ni Billie, nakaligtas lang si Harvey sa sitwasyon matapos lumuhad kay Ernie. Tumingin si Harvey sa tatlo. Ganoon na nga, ganoon na nga. Nagsimula ng magalit si Billie nang marinig ang mga salitang iyon. Matagal ko nang gustong makausap ka tungkol sa nangyari, Harvey. Sinasabi ko sa iyo ito ulit. Lalaki ka mula sa isang malaking lungsod. Dapat kang maging maingat habang narito ka. Naiintindihan mo ba? Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo. Pero kasalanan mo iyon. Magmadali ka at humingi ng tawad sa kanila ngayon. Sasabihin ko sa kanila na huwag ka nang guluhin sa susunod. Mukhang matuwid si Billie. Tumawa si Harvey nang makita ang mahigpit na ekspresyon ni Billie. Mali ako kahit anong mangyari. Ako ba ang dapat humingi ng tawad? Siyempre, ano, gusto mo ba silang humingi ng tawad sa iyo imbes? Sigaw ni Billie Higgs na parang halata naman. Huwag kang mag-inarte, Harvey. Ang tatay ko ang nagbigay sa iyo ng pagkain at tirahan. Sinabi niya na alagaan ka habang nag-aaral ka rito. Pero hindi niya sinabi na pinapayagan kang gamitin ang pangalan ng pamilya para magmayabang kung saan-saan. Pagkatapos, tumingin si Billie sa iba. Ang lalaking ito ay hindi gaanong kasali sa pamilya. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari. Pero sana hayaan mo na lang ito para sa akin. Okay lang ba iyon? Nagkatinginan sina Roger Cobb at ang iba pa. Hindi na nga sila nang ahas pang magsalita. Ikaw, ang pamilya mo ay kahanga-hanga. Pero ikaw ay isang kamag-anak lang. Bakit ka nagpapanggap pa rin dito? Pero sa kabilang banda, automatikong tumanggo sina Roger at ang iba pa matapos makita na tumanggo rin si Harvey. Tama, hayaan na natin ito. Hindi na namin guguluhin si Harvey. Nagmamadaling umalis sina Roger at ang iba pa, at palihim na nagpapasalamat kay Billie dahil sa pagdating nito. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa tatlo kung hindi dahil dito. Pagkatapos, mayabang nang umiti si Billie nang makita niyang tumakas ang tatlo. Lumingon siya bago tumingin kay Harvey. Ito na ang huling pagkakataon na tutulungan kita, Harvey. Hindi na kita ipagtatanggol kung gagawin mo ulit ito. Naiintindihan mo ba? Kinausap ko rin ang nanay ko sa nakaraang ilang araw. Mawawala na ang kasunduan natin sa kasal. Sumulat ako ng liham para dito kagabi. Dapat mong itago ito. Hindi mo na magagamit ito para magmayabang gamit ang pangalan ng pamilya. Isa pa, narito ang isang tseke na may $15,000. Sigurado akong para lang dito ang pagpunta mo rito, di ba? Kunin mo ang liham at ang pera, pagkatapos ay umalis ka na sa lugar na ito. Hindi bagay sa iyo ang lugar na ito. Itinapon ni Billie ang isang sobre kay Harvey. Pagkatapos, lumingon siya na may mapagmataas na ekspresyon, at handa nang umalis. Biglang tumawa si Harvey nang makita ang tanawin sa harap niya. Ano, hindi mo ba ako naiintindihan? O sinasabi mo ba na wala akong magagawa sa iyo dahil may suporta ka sa tatay ko? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang mga salita ng tatay ko ay ang pinakamababa sa pamilya. Malinaw na nagalit si Billie sa saloobin ni Harvey. Mas mabuting huwag mong kalimutan ang sinabi ko.
Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Sana alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi kinuha ni Harvey ang sobra nang magsalita siya. Banta ba iyon? Si Billy ay isang batang pasaway lang kay Harvey. Kung hindi dahil sa may layunin siya rito, hindi sana siya makikisali kay Billy para sa kapakanan ng kanyang harapan. Tama, banta iyon. Nag-iwas ng tingin si Billy bago nagpakita ng malamig na ekspresyon. Kinamumuhian ko ang mga mayabang na lalaking umaasa sa iba tulad mo. Kunin mo ang sabri at umalis ka na. Doon lang kita mapapatawad sa pagiging bastos mo. Kung hindi, maaari pa kitang paalisan sa universidad kung gusto ko. Naiintindihan mo ba? Ngumiti lang si Harvey York. Wala siyang pakialam sa mga walang basehang banta na iyon. Lumingon siya bago nag-ready na umalis. Hindi na niya magawang makipagtalo kay Billy Higgs. Sa tingin ko dapat mong tandaan ang sinasabi ni Billy. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas mula sa sasakyan ang isang lalaking nakaputing kamiseta. Mukhang mas matanda siya ng ilang taon kay Billy. Sumandal siya sa sasakyan bago tumingin ng masama kay Harvey na may ngiti. Tahimik na tumingin pabalik si Harvey. Pinapakilala ko ang sarili ko. Ako si Asher Klein. Ako ay isang underclassman sa Oakland's University at senior mo. Bukod doon, ako rin ang presidente ng Student Council ng universidad. Kung gusto kong matanggal ka, 3 araw lang ang kailangan ko. Automatikong umikot ang mga mata ni Harvey. Ganap niyang hindi pinansin ang pagmamayabang ni Asher nang tumingin siya ng walang pakialam kay Billy. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipagtalo sa iyo. Pero dahil sa mabuting pakikitungo sa akin ng tatay mo, pinatatawad na kita sa maraming bagay dahil doon. Pero mas mabuting huwag kang lumagpas sa linya. Ang mga taong tulad mo ay parang langgam lang sa akin. Pagkatapos, naglakad palayo si Harvey nang magtinginan ang dalawa. Hindi pa sila nakakakita ng isang taong kasing yabang niya sa buong buhay nila. Naging malamig ang tingin ni Asher nang tumingin siya sa likod ni Harvey. Ang lalaking ito ay kawili-wili, Billy, sabi niya matapos ngumiti. Hindi man lang siya marunong magpakumbaba. Hindi ba siya natatakot na mamatay nang hindi man lang alam kung bakit? Titig na titig si Billy sa likod ni Harvey bago kinagat ang kanyang mga ngipin. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang kapangyarihan na maibibigay ng background, impluwensya, at pera ng isang tao. Kung balak niyang mabuhay dito gamit ang kanyang mga naiinggit na kaisipan mula sa malaking lungsod. Tiyak na magdurusa siya. Saglit na nag-alinlangan si Billy. Kahit na ano paman, pamilya pa rin siya. Magpaumanhin ako para sa kanya. Pakisuyong huwag mo nang pansinin ang isang maliit na isda na tulad niya. Pagkatapos, kalmadong bumalik si Billy sa loob ng Ferrari bago sinara ang pinto, na nagpapakita ng takot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ngumiti si Asher habang sinisipsip ang kanyang manipis at mahabang sigarilyo, pagkatapos ay tumingin kay Harvey bago inilipat ang kanyang tingin kay Billy. Mukhang masisiyahan siya sa isang laro ng pusa at daga. Okay lang sana kung hindi ninakaw ni Harvey ang babae niya. Pero kung susubukan niyang gawin ang anumang katulad nito, mapipilitan siyang maunawaan kung bakit ang pamilyang Klein ay bahagi ng Wolven tribe. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa universidad. Pero, bahagyang nabago ang mga tsismis. Ayon sa balita, naglakas loob lang na salungatin ni Harvey si Roger Cobb dahil sa suporta ng pamilyang Higgs. Kahit ang kasunduan sa kasal nina Harvey at Billy ay inanunsyo sa publiko. Iginagalang lang nina Roger at ng iba pa si Billy at ang presidente ng Student Council, si Asher. Kung hindi dahil doon, malamang na namatay na si Harvey sa harap ng pasukan ng universidad. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5665. Ang mga tsismis ay hindi siyempre narating kay Harvey York. Pero, agad na naunawaan ni Roger Cobb at ng iba pa na natatakot sa kanya nang marinig nila ang tungkol dito. Nagpigil sina Gary Duncan at Ernie Surrey na salungatin si Harvey dahil sa paggalang sa pamilyang Higgs.
Naglakas loob lang na ipakita ni Harvey ang kanyang lakas dahil may kasunduan siya sa kasal kay Billy Higgs. Pero, hindi niya alam na may gusto rin pala si Asher Klein kay Billy. Mukhang may gusto rin si Billy kay Asher. Lagi silang nakikitang magkasama kamakailan. Dahil sa awtoridad ng pamilyang Klein, masisira ang kasunduan sa kasal ni Harvey kung magdedesisyon sina Billy at Asher na magkasama. Matapos mapagtanto iyon, maraming tao ang hindi na pinansin ang kahanga-hangang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Harvey. Maraming naiinggit na tao ang tahimik na naghihintay na magkamali si Harvey. Matapos ang isang buong gabi, medyo kumalma na sina Roger at Theo Fairman. Bukod sa pagbibigay ng kumpiyansa sa kanila ng pamilya ni Roger, talagang naniniwala sila na kahanga-hanga lang si Harvey dahil sa pamilyang Higgs. Naisip nila na kung iiwan ni Billy si Harvey, magkakaroon sila ng isa pang pagkakataon na harapin siya. Hindi pinansin ni Harvey ang mga taong ito. Naisip niyang hindi siya maaaring magpanggap lang. Iniisip niyang bisitahin ang Inner Temple kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. Walang pakialam na sinagot ni Harvey ang tawag bago narinig ang magalang na boses ni Arya Surrey. "Hello, Harvey. Magkakaroon ng maliit na auction sa Inner Temple ngayong gabi. Interesado ka ba?" Natigilan si Harvey. Ito ba ang pagkakataong kanyang hinihintay? Baka hindi mo alam ito, pero paminsan-minsan ay nag-oorganisa ang tatlong malalaking templo ng maliliit na auction para sa lahat upang magkasundo. Ang mga antik ay madalas na nagsasangkot din sa labas. Narinig kong isa sa mga nine-eyed beads ang ipapakita. Sigurado akong interesado ka doon. Kaya't inaanyayahan kita. Siyempre, hinanap lang ni Arya ang lakas ng loob niya ng matagal bago niya kinausap si Harvey. Sinabi rin ni Ernie sa kanya ang lahat tungkol sa nangyari noong nakaraang araw. Kumpara sa iba, mabilis na napagpasyahan ni Arya na lumuhad si Ernie kay Harvey hindi dahil sa may sumusuporta sa kanya. Siya ay isang makapangyarihang tao mula pa sa simula. Ang mga kwintas na ginawa ng tagapagtatag ng isang sekta. Kumunat ang noo ni Harvey. Talaga bang ang two-eyed bead ito? Hindi ba dapat itong lumitaw sa seremonya ng pagbubukas ng Inner Temple? O baka iba ang ipapakita sa auction? Narinig mo na ba ang tungkol sa eyed beads? Lahat sila ay kumakatawan sa iba't ibang pangangailangan at kagustuhan matapos gawin ng mga henerasyon. Pero, ang orihinal na siyam ay ginawa ng walang iba kundi ang tagapagtatag ng isang sekta. Sinasabi ng mga alamat na ang sinumang makakakuha ng lahat ng siyam ay magiging pinagpala magpakailanman at makakamit ang walang hanggang buhay. Pero syempre, haka-haka lang lahat ito. Seryoso ang itsura ni Harvey. "Ano ang sinabi mo?" bulong niya. Natigilan si Arya. "Sinabi kong ang mga kwintas ay maaaring magbigay ng walang hanggang buhay." Walang hanggang buhay. Ito na naman. Naisip lang ni Harvey York kung bakit handang isakripisyo ng pamilyang Jean ang dalawang pinuno ng sangay para sa isang kwintas. Malinaw na lahat ngayon. Wala siyang magagawa kundi pumunta sa puntong ito. "Interesado akong dumalo sa auction dito. Dapat ba kitang sunduin ngayong gabi, Master York?" Tanong ni Arya nang nahihiya. "Okay lang." Umiling si Harvey. Sobra na ang atensyon na nakukuha niya habang nasa unibersidad siya. Magiging masama ang lahat kung ang isang magandang babae tulad ni Arya ang susando sa kanya sa isang mamahaling sasakyan. Gusto lang niyang iwasan ang anumang hindi kinakailangang problema. "Ipadala mo ang address. Pupunta ako roon ngayong gabi." Ayaw naman pilitin ni Arya si Harvey. "Tama, banggitin mo lang ang pangalan ko sa mga gwardya. Ipapaalam ko sa kanila ang tungkol sa iyo." Matapos ibaba ang telepono, hindi pinansin ni Harvey ang kakaibang tingin ng lahat nang mag-text siya kay Yvonne Xavier at Tyson Woods. Agad na nag-reply ang dalawa. Tumingin ng ilang beses si Harvey bago umalis sa hapon nang matapos ang klase. Matapos makita siyang umalis, mabilis na nilapitan ni Laurel Bree si Roger Cobb, na tahimik lang sa buong oras. "Huwag mong pansinin ang nangyari, young Master Roger. Narinig na namin lahat. Malamang na si Harvey ang manugang na nakatira sa pamilyang Higgs. Kaya siya nagmamayabang. Nagkaisa ang pamilyang Higgs at ang pamilyang Klein.
Ang pinagsamang kapangyarihan nila ay maaari pang pigilan ang 4 na malalaking tribo. Normal lang na matakot sina Young Master Ernie at Mr. Gary. Bukod pa rito, limitado rin ang lakas ni Mr. Gary. Kung hindi siya luluhod sa isang manugang na nakatira tulad niya. Huminga ng malalim si Roger. Kahit na ano paman, totoo ang lakas ni Harvey. Nakita ko ito ng aking mga mata, sagot niya. Nag-iwas ng tingin si Laurel. Nagbago na ang panahon, Young Master Roger. Ano pa kung magaling siyang makipaglaban? Hindi naman siya makakatalo sa mga baril at iba pang uri ng armas. Lalo na pagkatapos magtapos, ang kanyang lakas ay walang silbi sa lipunan. Bukod sa pagiging isang security guard, ano pa ang kaya niyang gawin? Sa panahong ito, ang koneksyon, pera, at katayuan lang ang mahalaga. Hindi makakamit ng isang lalaking tulad niya ang mga bagay na iyon. Bakit mo binababa ang sarili mo dahil lang sa isang lalaking may lakas lang, Young Master Roger? Bahagyang tumanggo si Roger nang marinig ang mga salitang iyon. Ang kapangyarihan ay ang lahat sa labas, ngunit ang pera, koneksyon, at katayuan ay mas nag-aambag sa pagpapabuti ng lipunan sa kabuuan kaysa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban. Matapos makita na nakabawi na ang kumpiyansa ni Roger, inikot ni Laurel ang kanyang mga mata bago nagsalita ulit. Nakatanggap ang pamilyang Bree ng ilang imbitasyon para dumalo sa auction ng Inner Temple ngayong gabi. Dapat tayong magkasama. Ang mga taong tulad natin lang ang may karapatang dumalo. Sinasabi nilang ipakikita rin ang isang alamat na eyed bead. Malamang na hindi natin ito makuha, pero maganda na rin na makita ito. Ang Inner Temple ay matatagpuan sa hanay ng mga bundok ng Scuba. Pero, hindi doon ginanap ang auction. Sa halip, nasa isang memorial tower ito na mga 30 milya ang layo mula sa templo. Ang tore ay may libu-libong taon ng kasaysayan at isa sa mga pag-aari ng Inner Temple. Dahil sa pagunlad ng turismo sa labas, maraming eleganteng gusali ang itinayo sa paligid ng tore, na ginagawa itong isang karaniwang lugar ng libangan. Naligo si Harvey York at nagbihis ng kanyang karaniwang damit pagkatapos ng klase bago tumawag ng taxi papunta sa venue. Maraming mamahaling sasakyan ang nakita sa paligid ng auction site. Hindi lang mga ordinaryong mamahaling sasakyan tulad ng BMW at Audi, kundi pati na rin ang Lincoln Customs, Bentley, at Rolls-Royce Phantom ang nakikita sa lahat ng dako. Batay dito, malinaw na kahit ang isang liblib na lugar tulad ng labas ay puno ng mga mayayamang tao. Walang pakialam na tumingin ng ilang beses si Harvey bago makarating sa pasukan. Matapos banggitin ang pangalan ni Arya Surrey sa reception, magalang siyang pinapasok. Kahit gaano kalaki ang loob, nararamdaman pa rin ang isang antik at eleganteng pakiramdam. Ang mahinang amoy ng mga bulaklak ay umiikot, na ginagawang tila payapa ang lugar. Sinundan ni Harvey ang landas papasok sa tore. Mas malawak ang lugar kaysa sa una niyang naisip. Ang mga maliwanag na ilaw ay nag-iilaw sa buong lugar na parang umaga. Bukod sa ilang tila kagalang-galang na mga monghe, maraming mga upperclassmen na nakasuot ng eksklusibong damit ang nakikita rin doon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakabili ng isang piraso ng kanilang damit o dekorasyon kahit na magtrabaho sila sa buong buhay nila. Hindi naman ganoon kalaki ang itaas na bilog ng lipunan sa labas. Ang mga negosyo ng lahat ng mayayamang pamilya ay umiikot sa Wolven Tribe at sa 4 na malalaking tribo. Dahil dito, bumuo ang lahat ng kanilang maliliit na bilog sa mga lugar na tulad nito. Ang isang tao tulad ni Harvey, na walang kinabibilangan, ay natural na makakakuha ng maraming atensyon. Hindi pinansin ni Harvey ang tingin ng lahat habang kalmado niyang tinitingnan ang paligid. Hindi pa nagsisimula ang auction. Wala rin ang pamilyang Surrey. Siya ay nag-iisa, pero hindi naman siya nag-aalala. Walang pakialam na humanap siya ng isang sulok para umupo bago humingi ng inumin sa isang waiter. Habang walang pakialam na sumisipsip ng kanyang tsaa si Harvey, isang nagulat na boses ang narinig mula sa tabi niya. Harvey! Nakilala ni Harvey ang pamilyar na boses bago automatikong lumingon. Isa ito sa mga matalik na kaibigan ni Billy Higgs at ang babaeng may natural na malamig na ekspresyon, si Judith Pedler.
Pero, siya ay isang inosente at mabait na dalaga sa puso. Ngumiti si Harvey at nagsalin ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Mukhang may malambot na lugar siya para kay Judith. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito imbes na sa universidad. Totoo iyon. Nagningning ang mga mata ni Judith nang suriin niya si Harvey. Narinig kong ang auction ng Inner Temple ay para lang sa mga insiders. Paano ka nakapasok dito? Pagkatapos ng lahat, hindi marami ang inimbita rito. Nagkibit lang ng balikat si Harvey. Naglakad lang ako papasok. Iyon lang. Naglakad ka lang papasok dito. Hindi makapaniwala si Judith Pedler. Ang lugar na ito ay mahigpit na binabantayan, Harvey. Huwag kang magsabi ng mga bagay na ganyan. Mapapalabas ka kung gagawin mo yun. Hey, wala namang totoo sa mga sinasabi niya. Lumapit si Billy Higgs bago nagpakita ng malamig na tingin. Kung tama ako, ginamit niya ang pangalan ng pamilyang Higgs para makapasok. Malamang na iniisip ng iba na bahagi siya ng pamilya. Iyon lang ang dahilan. Talagang mayabang at nakakainsulto si Billy habang nakatingin ng masama kay Harvey. Medyo na speechless si Harvey. Ligtas na sabihin na medyo magaling si Billy sa pag-iingat ng sama ng loob. May mga dark circles na nabubuo sa paligid ng kanyang mga mata. Malamang na sobrang galit siya kaya hindi siya makatulog ng isang saglit noong nakaraang gabi. Tama si Billy, Judith, sagot ni Harvey na nakangiti. Alam naman ng lahat sa labas ang tungkol dito. Tinalaga akong maging manugang na nakatira sa pamilyang Higgs. Normal lang na papasukin nila ako, di ba? Nagulat si Judith. Tumingin siya kay Billy, pagkatapos ay bumalik kay Harvey, hindi niya moari kung nagsasabi ba ng totoo si Harvey. Matapos malaman na sinamantala ni Harvey ang pamilyang Higgs, malamig na nag-iwas ng tingin si Billy bago halos masira ang kanyang ngipin. Nagsisisi siyang nakisali sa isang taong walang silbi. Maraming tao ang tumingin sa tatlo, lalo na nang magsimulang mag-init ang atmosfera. Mga Diyosa sina Billy at Judith. Natural na magkakaroon ng mga saloobin ang mga tao matapos makita ang dalawa na nakatayo kasama ang isang lalaking nakasuot ng pangkaraniwang damit. Ilang mayayamang babae na nakasuot ng mga mamahaling damit na ginawa ay umiikot ng kanilang mga baso, nakatingin na parang nawawala sa kanilang mga iniisip. Hindi ba si Judith iyon? Isang malamig na kagandahan. Bakit siya nakikipag-usap sa lalaking iyon? Tanong ng isang mayamang babae. Maganda ang kanyang pangangatawan na nakasuot ng itim na damit. Mukhang hindi siya taga rito. Malamang na taga malaking lungsod siya. Diretso naman palagi si Judith, niloko ba siya ng lalaking ito para makasama siya? Mukhang maayos siya, pero parang medyo payat. Paano niya nakuha ang respeto ni Judith? Baka boyfriend niya. Mukhang sobrang mausisa ang mga mayayamang babae. Sa sandaling nagsimula silang mag-usap, sina Judith at Billy ay lumapit na kay Harvey. Agad na nagbago ang atensyon nila nang makita ang tanawin. Sa gilid, mukhang masama ang itsura ni Eliza Howell nang malamig siyang tumawa. Boyfriend niya. Siya. Galing siya sa Golden Sands. Narinig kong namatay ang buong pamilya niya. Kaya siya humingi ng tulong sa pamilyang Higgs. Sinasabi nilang nakatira rin siya sa isang lumang villa na ibinigay ng pamilya. Narinig ko rin na may kasunduan siya sa kasal kay Billy. Tatalaga siyang maging manugang na nakatira sa pamilya. Mukhang medyo interesado sa kanya si Judith, pero marahil mausisa lang siya tungkol sa isang mahirap na tao tulad niya. Naging speechless si Eliza. Si Harvey ay isang ordinaryong tao lang, pero nakakuha siya ng dalawa sa mga Diyosa ng universidad para samahan siya. Talagang hindi ka panipaniwala. Manugang na nakatira kina Billy. Interesado rin si Judith sa kanya. Hindi lang ito puppy love ngayon, di ba? Nagtinginan ang lahat sa isa't isa na hindi makapaniwala. Sina Judith Pedler at Billy Higgs ay kilalang kilala na mga Diyosa sa itaas na bilog ng lipunan sa labas. Ang dalawa ay may malalaking identidad din, pero kasangkot sila sa isang lalaking umaasa sa iba tulad ni Harvey York. Dahil sa kasunduan sa kasal, maaari lang i-divorce ni Billy si Harvey kung gusto niya. Pero paano naman si Judith? Ang kanyang kabaitan at pagkamausisa ay papatay sa lalaki. Pagkatapos ng lahat,
Ang isang diyosa tulad niya ay tiyak na maraming manliligaw. Maraming matatapang na manliligaw ang hindi mag-aatubiling sampalan si Harvey. Dahil si Harvey ang magiging asawa ni Billy, at interesado rin sa kanya si Judith, malamang na mamamatay siya nang hindi man lang alam kung bakit. Malapit na si Billy kay Asher kamakailan. Malamang na wala siyang gustong gawin kay Harvey. Masyadong wala sa sarili si Judith. Masama kung maloko siya ng lalaking iyon. Kumunat ang noo ng babaeng nakasuot ng itim na damit. Hindi, kailangan kong iulat ito kay Alvaro. Nasa ikalawang palapag siya, kinuha ng babae ang kanyang telepono at nag-text. Nagpakita ng kakaibang tingin ng mga babae sa paligid nang marinig ang pangalan. Nagpakita rin ng paghanga at papuri sa kanyang mga mata si Eliza Howell. Si Alvaro Osborne ay isang kamag-anak ng Garuda tribe. Hindi siya isang direktang inapo pero may malaking identity pa rin. Ang boyfriend ni Eliza, si Winston Osborne, ay isang kahanga-hangang lalaki pero talagang mas mababa kay Alvaro. Mas mahalaga, tinuring na niya si Judith na kanyang kayamanan mula pa noong unang pagkikita nila. Hindi siya mag-aatubiling sampalan ang sinumang lalaki hanggang sa mamatay kung lalapit man sila kay Judith. Pero, hindi kailanman nagustuhan ni Judith ang pag-uugali ni Alvaro, kaya hindi sila magkasama. Kaya niyang tiisin na hindi sila magkasama ni Judith, pero iba na ang usapan kung may relasyon siya sa ibang lalaki. Matapos marinig na nasa paligid siya, nagsimulang magdasal si Eliza para kay Harvey. Magiging ligtas lang siya kung hindi siya magpapalit ng contact info kay Judith. Kung hindi, tiyak na hindi magdadalawang isip si Alvaro na saktan siya. Sa oras na iyon, sa ikalawang palapag, isang malakas na lalaking nakasuot ng itim na suit ang nakikipag-usap sa presidente ng Student Council ng Universidad, si Asher Klein. Makikilala ng lahat na may katayuan sa labas ang lalaki. Siya ay walang iba kundi si Alvaro mismo. Nagpakita siya ng paumanhin ng ngiti kay Asher nang mag-vibrate ang kanyang telepono at sinagot ang tawag. Matapos makinig ng ilang sandali, pumunta siya sa gilid ng railing bago tumingin ng masama sa unang palapag. Agad siyang lumingon bago bumaba, hindi na pinansin ang kanyang mga asal. Nagpakita ng mahinahong tingin si Asher bago siya natigilan. Mabilis niyang tiningnan ang lugar bago nakita si Harvey. Kabanata 5670. Ang lalaki mula kahapon. Ang may kasunduan sa kasal kay Billy. Bulong ni Asher Klein sa kanyang sarili na naguguluhan. Paano siya nakapasok dito? Binigyan ba siya ni Harlan ng imbitasyon? Matapos mag-isip ng ilang sandali, naniniwala si Asher na iyon lang ang posibilidad. Kamag-anak lang ng pamilya si Billy Higgs, pero ang asawa ni Harlan, si Whitley Cobb, ay medyo sikat, kaya tumaas din ang katayuan ni Harlan Higgs. Medyo mataas ang profile ng auction, pero madali para kay Harlan na makakuha ng imbitasyon para kay Harvey, base sa kanyang katayuan. Pero, hindi maintindihan ni Asher kung bakit gagawin iyon ni Harlan. Hindi niya sinusubukang ipakita kay Harvey kung gaano siya kababa kumpara kay Billy. Pero, ang isang matandang sorrow tulad niya ay maaaring gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, dahil sa kredibilidad ng pamilya, hindi madaling masira ang kasunduan sa kasal. Pero hindi kailangang maghintay ng ganito katagal si Harlan para lang gawin ang isang bagay na tulad nito. At ngayon, nakikipag-usap na si Harvey kay Judith. Sinusubukan lang niyang mamatay sa puntong ito. Hindi pinansin ni Asher ang isang maliit na isda tulad ni Harvey pero ayaw niyang palampasin ang isang malaking palabas. Walang pakialam na kumuha siya ng isang baso ng champagne bago sumandal sa railing. Ituring na lang natin itong isang pampagana bago ang auction. Masayang nag-uusap sina Harvey at Judith. Hindi naman sinusubukan ni Harvey na galitin si Billy. Pero kumpara sa kanya, ang malayo pero mabait na ugali ni Judith ay nagustuhan ni Harvey. Nagulat si Harvey nang pag-usapan niya ang tungkol sa pagkikita ng kanyang pamilya sa isang babae mula sa isang mayamang pamilya sa Mordo. Mukhang nagsasanay siya sa Aner Temple. Hindi niya alam kung si Mandy Zimmer ba ang babae, pero ito ay isang kapaki-pakinabang na lead.
Base sa alam niya tungkol kay Mandy, kontrolado niya ang mga resources ng ika-9 na sangay at ang suporta ng pinakamatandang sangay ng pamilya. Maliban kung ipakita niya ang kanyang sarili sa publiko, siya ay hindi matutunton. Pero, hindi ibinahagi ni Harvey ang anumang bagay tungkol dito. Kinuha niya ang inisyatibo na magpalitan ng numero kay Judith, na humihingi ng pagkakataong kumain kasama siya sa ibang pagkakataon. Nang akmang itatago na ni Harvey ang kanyang telepono matapos save ang numero ni Judith, biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng suit mula sa gilid. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono, Judith. Hindi mo dapat ilalagay ang mga numero ng mga maruruming uod sa iyong telepono. Madudumihan ka, sabi ni Alvaro sa isang hindi matututulan na tono. Tumayo siya sa pagitan nina Judith at Harvey na parang hindi niya nakita ang dalawa na nag-uusap. Akin negosyo ito. Ano ang pakialam mo? Natigilan si Judith bago nagpakita ng takot sa kanyang mga mata, pagkatapos ay huminga ng malalim para pakalmihan ang sarili. Ano ang pakialam ko? Umiling si Alvaro. Ang iyong negosyo ay negosyo ko rin. Kung hindi mo gagawin, hindi ako magdadalawang isip na ipariwara ang uod na ito mula sa mukha ng mundo. Ikaw, agad na namutla ang mukha ni Judith. Nang akmang magsasalita si Billy, kinuha ni Harvey ang kanyang tainga bago nagsalita. Excuse me, sino ba ang pinag-uusapan mo ulit?